Totoo ito, kapag namatay ka, ang pera mo, bahay, kagandahan, at trabaho ay hindi na mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay kung nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Handa ka bang sumamba at sumunod sa Panginoon upang ang iyong pangalan ay maisulat doon? Ipakita mo ang iyong Amen. Naway ang Diyos ang gumabay sa bawat taong nakakakita at nagbabahagi ng mensaheng ito upang tunay silang makasunod sa Kanya. Bakit may taong naninira kahit wala ka namang ginagawa? Minsan mapapatanong ka na lang talaga. Bakit kaya may mga taong naninira sa'yo kahit di mo naman inaano? Tahimik ka lang naman. Busy ka lang sa sariling buhay mo. Wala ka namang tinatapakan, pero may mga taong gumagawa pa rin ng kwento laban sa'yo. Masakit, di ba? Lalo na kapag alam mong wala kang ginawang masama. Yung intensyon mo malinis, pero iba pa rin ang tingin nila sa'yo. Pero alam mo, hindi lahat ng paninira ay dahil may mali sa'yo. Minsan, naiinggit lang sila sa kapayapaang meron ka, sa tapang mong bumangon, sa mga bagay na kaya mong gawin kahit tahimik ka lang. May mga tao kasing hindi kayang tanggapin na masaya ka, lalo na kung sila mismo hindi masaya sa sarili nilang buhay. At minsan, habang ikaw tahimik na lumalaban sa buhay, sila tahimik ding nakikipaglaban sa insecurities nila. Kaya imbes na ayusin ang sarili nila, mas pinipili nilang sirain ang pangalan ng iba. Pero tandaan mo ito, hindi nababawasan ang pagkatao mo dahil lang sa opinyon nila. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa lahat ng tao. Dahil ang totoong nakakakilala sa iyo, hindi agad maniniwala sa paninira. Hayaan mo silang magsalita, habang ikaw patuloy lang sa pag-unlad. Kasi minsan, ang pinakamahusay na sagot sa paninira ay tahimik na pagbangon at maayos na pamumuhay. At tandaan mo, hindi kontrolado ng ibang tao ang halaga mo. Hindi nila kayang sirain ang taong alam ang tunay niyang pagkatao, kaya ngumiti ka pa rin. Magpatuloy ka pa rin. At huwag mong hayaang baguhin ng masasakit nilang salita ang kabutihan ng puso mo.